every year, yung mga brands na favorite natin ay nagre-release ng mga gaming-centric or mga gaming phone sila. And ngayong taon, meron na agad pa entry si Infinix. At ito, ang Infinix GT 50 Pro. And based sa box na to, mukhang MPL certified sila or ito yung sponsor ng MPL ngayon. Kasi kapag sponsor yung isang phone brand ng MPL or ng mga palaro, yung phone nila yung gagamitin. So, I assume na itong Infinix GT 50 Pro yung gagamitin or ginagamit ngayon sa MPL na gaming phone. And yeah, ito yung kanyang pinaka-box yan. Look at that. Ang ganda. And then, para i-unbox siya, tatanggalin lang natin yan kasi cover yan. And then, sa loob nito, dito na natin makikita yung ating Infinix GT 50 Pro. Look at that bad boy. Pag-open na pag-open, meron tayong message dito. Yan, Liquid Flow Hyper Performance. So, meron dito nakalagay na Liquid Flow Hyper Performance message. And then, Infinix GT sa ibaba. Yan. And then, ito yung pinaka-whole design nila. May pagkatubig, aquatic, kumbaga. And then, sa loob ng box, meron pang dalawang box. And unahin natin itong box na to. And I assume na ito yung kanilang gaming kit dahil ito, or nandito yung ating GT Mag Cooler 2.0 which is upgraded version from GT 30 Pro. Bale, para sa hindi nakakalam, yes, mag charger pa rin po ito. So, supported kasi ng phone na GT 50 Pro yung wireless charging. So, kapag ginamit natin to habang naglalaro, nagcha-charge siya at the same time nagpapalamig siya. Pero syempre, meron tayong mga trade-offs doon. Siguro pag-usapan na lang natin sa full review. Pero good thing na meron tayo na to. And then, syempre, makikita natin dito yung kanyang included na charging cable. And then, sumunod naman dyan is yung ating box ng Infinix GT50 Pro unit mismo. And then, sa loob nito, bang! Yan agad. Same experience pa rin ng pag-unbox sa mga Infinix phone na gusto natin. And then, sa loob nito, ay may makikita tayong box sa loob ng box. Gets nyo? Anyway, guess what? May makikita tayo na box. Joke lang. Makikita natin dito yung ating mga paperworks. Yan. Makikita natin dito yung quick start guide, warranty, at kung ano-ano pa. And then, dito na natin makikita yung included case nila. And look at that. Yan, meron tayo dyang magnet sa gitna kasi supported nga nito yung ating mag charging or yung wireless charging pero walang MagSafe for sure yung phone kaya sila naglalagay niyan. So, isa mga technique ng mga brand para syempre, bis na ilagay sa phone, ilagay na lang natin dito. Which is good na hakbang din kasi at the end of the day, this is a mid-range phone. So, sa presyo na lang siguro magkakatalo. And yeah, ito yung pinaka-purpose niya. And if ever mind nagagamit tayo ng ibang phone cooler, magagamit pa rin natin yung case kasi magnetic siya. So, pwede natin ikabit lang dito yung phone cooler na gusto natin gamitin. Kung meron kayo dyan, may mga preferred kayo kaysa dito sa default, pwede nating i-apply dyan. Which is good, no? Kung kayong tatanungin. And then, sumunod naman sa box is yung ating unit itself, color red, yung meron tayo dito. Pero, mamaya na natin pag-usapan yan. Tingnan muna natin yung iba pang inclusion. So, sumunod naman dito is yung ating charging adapter na 45 watts lang. I don't know bakit 45 watts lang yung nilagay ni Infinix, pero titingnan natin kung effective ba yung kanyang charging. Kasi at the end of the day, kung kahit balagbagang gaming yung laruin natin sa phone na to, meron naman siyang bypass charging. So, wala din na magiging problema. Hindi tayo mangangamba. And meron na nga rin pala tayo dito charging cable. So, USB Type-C to USB Type-A pa rin. Walang pinagbago. Anyway, yun lang naman yung mga inclusion at mga pwede nating makita. Ngayon, pag-usapan naman natin itong design and also mga bagay na pwede nating makita sa Infinix GT50 Pro. So, bale, ito na yung ating Infinix GT50 Pro unit. Tingnan natin kung ano may kita natin sa loob. Dahan-dahan nating unbox. Bang! Okay. And ito na yung pinaka-overall look niya. And look at that bad boy. Nga pala, yung color na meron tayo dito is red. And kung hindi ko nagkakamali, meron pa tong available color na black. And I don't think kung merong blue, pero meron ako mga nakita sa mga friend natin na meron silang Infinix GT50 Pro. And look at that design. Ang ganda niya kung kayong tatanungin. Yung colorway niya sa likod, color red lang. And meron din tayo ditong 4 LED light sa likod. And syempre, nandito yung pinagmamayabang ni Infinix or yung pinakasusi ng phone na to, which is yung kanilang built-in liquid cooling system. And kung nakikita ninyo yung nasa baba na yan, ang part na yan, liquid po yan. Yan, ito nasa baba nito. Yan po yung liquid cooling natin. And yan is nakapalibot sa pinakabuong phone para i-absorb yung heat habang naglalaro tayo. So, gaya ng sabi ko, sa gagawin nating review and also extreme gaming test, aalamin natin kung totoo nga bang effective to. Ay nga pala, napansin ko lang na yung kanyang design dito, mapapansin ninyo, parang carbon fiber na look or carbon fiber na design. May tawag sa design na to, pero hindi ko pa na-check. Pero at the moment, yan yung pinaka-overall na itsura niya kung ako yung inyong tatanungin. And actually, maganda siya. Ngayon, boot ko lang.
And kakabutan pa lang ng phone na to, anything overall na itsura nung kanyang mismong UI. Actually, naka-GT team kasi kung napansin ninyo, yung kanilang Infinix GT30 Pro, ganito rin yung itsura nung kanyang mismong UI noon. Binago nila yung mga icon para sa GT version. Actually, yung parang bagong norm ni Infinix pagdating sa mga GT variants nila. And kung mapapansin ninyo, meron tayo dyan parang mga specific icon para sa mga default application. Yan, yung Play Store, yung AI Gallery, at kung ano-ano pa. And then, kung sasay pa tayo dito, yan, makikita natin yung iba, mga icons. Anyway, yung pinaka-interesting ako dito is yung mga control. Unang-una, meron tayo ditong access sa taas. Napansin ko lang kanina yan. Nakita natin dito yung ating liquid control. So, kapag inano natin yan, pag nilong press, so pupunta tayo dun sa liquid control niya. Yan, as you can see. Ang ganda ng animation. And, pag kinilik natin yon, automatic na gumagalaw na rin yung kanyang liquid cooling. So, malalaman nga natin kung okay nga yan or hindi sa mga susunod na extreme gaming test and mga testing na gagawin natin dito. And meron tayo ditong tatlong mode. Kung makikita ninyo, meron tayong smart mode, normal mode, and rapid mode. So usually, syempre, nagko-consume pa rin to ng power para paganahin to. Kaya meron tayong option na i-check kung ano yung gusto natin na flow niya. Kung rapid, normal, or something. Anyway, and meron din tayong control para sa ating RGB light. At ito siya. Kung makikita ninyo sa likod, boom. Magandang tingnan actually. And kung kayong tatanungin, dahil nga gaming phone to, goods pa rin na in-include pa rin to ni Infinix dito. Hindi sila nagkulang. Pero actually, kahit di naman nila include, okay lang din. Kasi yung iba ayaw naman na to. Syempre, yung pinagmamayabang din dito ni Infinix, meron na rin tayong built-in shoulder trigger sensor dito. Same ng kay Red Magic. And based sa paglagay nila ng kanilang mismong design, sakto naman. Sakto naman para sa aking kamay. Siguro kung malaki kamay nyo, medyo mahirap. Pero para sa akin, sakto lang. Ayoko rin kasi na medyo malapit dito sa ibaba kasi parang ang hirap. Pero yung ganito na ang mangyayari is medyo may stretch yung aking fingers, okay siya. And yun ang gusto ko dito, hindi lang siya basta shoulder trigger sensor na pwedeng gamitin sa gaming. Pwede na rin natin siyang gamitin para i-open yung camera natin. Just double tap. Yan, papasok agad tayo sa ating camera. And then, pwede rin natin yung gamitin na shutter. Okay, diba? Pwede. Meron pa siyang isa para pumasok sa kanilang game space. Kinakailangan nyo lang i-hold yung dalawang sensor na magkasabay ng mga 3 seconds. Yun. Masok na agad tayo sa X Arena or yung kanilang built-in game booster sa loob. And then dito, pwede tayo mag-include ng mga game natin, gumawa ng mga tweaks, kung paano gumagana yung mga built-in game booster ng ibang mga brand. Ganon lang din naman to. Nothing special. And syempre, kagaya ng sabi ko, mas pag-uusapan natin to sa full review. Kaya abang-abang kayo dyan and also sa Extreme Gaming Test. Anyway, yun lang. Peace out.